pray that you will enjoy the presence of God sa umagang ito as we start the new series na tinawag nating, basahin natin lahat, Generous Life. Amen. Pag sinabi kasing generous, may iba-iba tayong interpretation, may iba-iba tayong definition. Pero mamaya titignan natin kung ano ba talagang definition ng generous. Diba? Sa mga Kristiyano. Amen. So ang ating scripture for today, medyo mahaba. So gagawin ko siyang parang kwento. Okay lang ba? Parang walang makatulog. Kasi mamaya baka nagsasalita ako dito Meron na palang nag-intercede in the dreams. Okay? So our scripture, ay kunin natin from Matthew, chapter 25, from verse 14 to 30. Wow, ang haba naman. Pero sundan niyo po ako para makita niyo kung nasaan na yung kwento ko. Okay, itong Panginoon sabi niya, the kingdom of God, verse 1, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Isang lalaki na babiyahe ng malayo. Long trip, ano? Saan kayo yung long trip na to? Pa-Cebu? Pa-Mindanao? Okay. Sabi, he called together his servant and entrusted his money to them while he was gone. Tinawag niya yung mga servant niya at ipinagkatiwala. Alam mo, sa panahon natin ngayon, ilan na lang yung nagtitiwala sa servant. No? Pero ito, sabi yung employer nila, tinawag sila, sige, hati-hatiin ko yung ari-arian ko sa inyo. Pero, ang ganda, no? May tiwala siya sa kanyang servant. Sabi, he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. So dahil siya yung employer, alam niya kung ano lang ang kakayanan ng mga servant niya. Kaya sabi niya, sige, alam ko kung kanino ko ibibigay ito, at ito, at ito. Di ba ganun din tayo sa family, yung mga magulang natin? Pag alam niya kung wag mong ipagkatiwala ang paglalaba dyan. Bakit? Hindi yan marunong maglaba. Maglinis ng bahay. So itong ito, kilala niya yung servant niya So sabi niya, pinagkatiwala niya doon sa isa yung 5, sa isa 2, at doon sa huli, isa lang. According to their abilities. Kung ano lang yung kakayanan nila. Kaya nga ang Panginoon, di talaga yan, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, you have given me more. Kasi God will give you according to your abilities lang. Amen? Pero later, pag-aralan natin kung ano nangyayari sa ability natin. Okay? Nasaan ako? The servant to receive, he then left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. Okay, talagang magaling siya. Proactive siya Nag-invest kagad siya. Sa kaya ito nag-invest. Tanungin natin mamaya. Ang bilis mag-earn. Okay. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. Tingnan niyo itong isa na binigyan. Iisa na lang sa kanya. Itinago niya. Ano kaya ginawa niya for a very long time? Wala siyang ginawa, di ba? Kasi tinago niya lang naman yun Okay, so dumating ng ating amo. Sabi, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Wow. Sabi, the master was full of praise. Tuwan-tuwa ang master. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let us celebrate. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest. I have earned 2 more. Sabi niya.
The master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities." Tingnan yung binibigay ng Lord, responsibilities, ha? Okay. Let's celebrate together. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, "Master, I knew you were harsh man. Harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money." Alam mo, parang ano siya eh. Ang nangyari, parang sinabi niya, kasalanan mo kaya hindi tumubo yung pera mo. Kasi ganito ka, kaya tinago ko na lang siya. Yan ang ano, di ba? Tinago ko kasi alam ko, you're harsh man. Hindi ka, nag-aani ka kasi hindi mo tinanim. Tinago ko na lang, kaysa mawala. If, sabi ng, ng amo niya, "If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered, didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it." Then he ordered, "Take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver." Ito po yung pinaka-keywords na mamaya babalikan natin. To those, sabay-sabay natin basahin. 29, to those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Sabi ng now throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. God bless His word. So kita nyo, sabi dito, the abundance will come if you know how to use what is given to you. So anong pinakita dito? Pinakita dito, if it is given, hindi sa atin. Hindi tayo ang may-ari. So gusto ko makita nito yung generous, sabi, abundance. You will have an abundant life. Alam niyo po ang generous etymology or origin ng meaning ng word ng generous, hindi po yung, kasi ngayon ang natin, pag generous siya, ang malaki magbigay. Pag nagbigay ito, more than pa. Pero alam niyo po, ang pinaka-origin ng word na yan, speaks of people that is born of nobility. Mga taong mayayaman. Kaya pag tinawag ka, up to the 16th century, yun ang ibig sabihin yan. Pag sinabing generous ka, you are from a royal blood. Aristokratong pamilya ka, you have more than enough. Actually, yung generosity, nagpapakita ng kung anong antas ng pagkatao mo, ano ang meron ka. Yun ang generosity. So sabi, you can be generous. Kaya di ba, lagyan mo nga ako ng palaman, generously. Pag sinabi mong generously, marami. Di ba? So, noon po, ang ibig sabihin niyan, ay mga tao na meron ng, ano ba ito? They have more than enough. Mga taong wealthy, mga taong kilala, mga taong hindi nagkukulang. Hindi dahil sa nagbibigay sila, kundi yun sila. They are people na merong kilala and they are people of wealth. So sabi, what is a generous life? A generous life is a life of abundance. Kaya lang dito sabi ng Panginoon, if to those who use well what they are given, even more will be given and they will have abundance. Sa buhay natin, paano ba tayo magkakaroon ng abundance? Kasi we are longing for abundance, Lord, abundance. Gusto ko, Lord, i-prosper mo ako in all areas of my life. Sino bang ayaw, di ba? Kaya nga yung mga, financial freedom ba yung tawag doon? Financial freedom. Kailangan, kung ano-ano na ginawa. Di ba? Kasi gusto ko ma-free. Pero alam mo mga kapatid, iisa lang ang sikreto talaga eh. If you want to have an abundant life, is to see kung paano ka pinagkakatiwalaan ng Diyos at kung paano itong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gagamitin mo. Because abundance comes from the Lord. Amen? So let's study right now. Sino ba ang may-ari?
Kasi yun nga, minsan tayo nagkakamali tayo, akala natin lahat ng meron tayo ay atin. Akala mo ikaw ay akin. Hindi pala. Di ba? Hindi. So, kailangan malaman natin, ito ay bigay, hindi atin. Sino bang may-ari? Matawa kayo. Sabi sa Isaiah 66 verse 2, basahin natin lahat. My hands have made both heaven and earth. They and everything in them are mine. I, the Lord, have spoken. I will bless those who have humble and contrite heart, who tremble at my word. Sabi niya, my hands have made both heaven and earth. They and everything in them are mine. So ibig sabihin, pag nasa earth ka, you belong to God. Pag tagalabas ka ng earth, you still belong to God. Kahit saan ka pumunta, you belong to God. So pag sabi mo, I belong to God, sabihin mo nga. Kasi kahit yung hininga natin, hindi atin. Bigay din lang ng Diyos yan. Alam mo, nung may mga kapatid ako na naging dependent sa oxygen, everyday gumagastos siya ng 700, no? Everyday, 700 para lang huminga. Kasi nagkaroon na siya ng sakit. Pero alam mo ba yung paghinga, libre? Libre yan. Binigay ng Diyos sa atin to. Kaya lang minsan, kaya na nasisira, dahil din sa kagagawa natin. Di ba? But the air you breathe, the very breath you have, it's free and it comes from the Lord. Amen. Kailangan alagaan natin yan. Sabi sa Genesis chapter 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostril and the man became a living person. So kaya kabuhay, gumagalaw, bigay ng Diyos yan. So minsan wag natin, gusto kasi natin yung, hindi, buhay ko to eh. Walang pakialaman, Lord. I will do what I want to do. Mga kapatid, this morning, i-check natin yung ganong klaseng mindset. Amen? So we have to recognize everything belongs to the Lord. Acts 17, verse 24 to 25. Basahin natin sabay-sabay. He is the God who made the world and everything. Since He is the Lord of heaven, He doesn't live in a man-made temples and human hands can serve His need. For He has no need. He Himself gives life and breath to everything and He satisfies. Walang pangangailangan ng Diyos. Alam mo, ang Diyos nandyan, tayo ang may pangangailangan sa Diyos. Sabi nga, He owns everything, wala siyang need. Kaya minsan alam nyo, pag tinawag ka ng Panginoon to serve God, tinawag ka niya, hindi mo pwedeng i-replace ang sarili mo ng iba kung tinawag ka ng may-ari. Okay, I call you as worship leader. Lord, wala ang time ko talaga, masasagasaan. Kukuha na lang ako ng magaling na singer. Na-serve yung ministry at the same time. Pero alam mo ba, you cannot replace you. Pag tinawag ka ng Diyos and you did not respond, papalitan ka ng Diyos. Hindi ikaw ang magpapalit sa sarili mo. Even in our giving. Di ba? Minsan kasi, hindi, Christian ako. I send my tithes. I give offering to the church. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, silver and gold are mine. Hindi mo makatitinag ang Panginoon sa pinapadala mo. Kundi ang Diyos, sabi nga, He is touched by your life. Dalhin mo ang buhay mo. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi sabi nga, He made everything. Ikaw created ka niya at ikaw ang gusto niya. Minsan kasi tayo yun, rini-replace natin yung pagsamba sa Diyos ng mga bagay dito sa lupa. Sabi nga, no, you cannot satisfy God. Doon sa, but you have Romans 12, I think nalagay ko to, Romans 12:1. Sige nga, pakibasa. Give your bodies to God. Let them be a living,
holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the worship. God owns us. Pag-aari tayo ng Diyos. At ang may-ari, may karapatan, di ba? May karapatan at may kapangyarihan. Parang sa bahay, pag ikaw may-ari ng bahay, pwede kang matulog kay 24 hours, walang sisita sa'yo. May-ari ka eh. Pwede kang magpatira kahit sino, walang magagalit sa'yo. May-ari ka. Pero kung nakikitira ka lang, makikisama ka sa may-ari. Susunod ka sa patakaran ng may-ari. Kasi sila may-ari, hindi ikaw. The same way din po sa atin, mga kapatid. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Panginoon na, okay, kailangan nandito ka, let's do everything that we can para sumunod. Kasi siya yung may-ari sa atin. Minsan kasi gusto natin, buhay natin, atin. Ayun natin, huwag mo pakialaman. This is my life. It's my life. Diba? Parang tumbuhay ka to. Sabi niya, akin to. Wag mo akong didiktahan. Di ba? Kasi alam ko kung anong gusto ko. Matanda na ako. Naririnig ko yun eh. Alam ko na ang gusto ko, matanda na ako. Pero alam niyo ba, sa harapan ng Diyos, wala ka sa edad-edad. Pag-aari ka niya. At kung ano sinabi niya sa'yo, kailangan sundin mo. Kasi hindi yan sa'yo. Your life is not even yours. Pag binawi ng Panginoon yan, may isang kwento rin dito, di ba? Yung mayaman. Dumami yung yaman niya. Sabi niya, ay, magdadagdag pa ako ng isang kamalig. Para lalong doon ko i-store up yung mga yung aking kayamanan, para pwede na lang ako mag-sitting pretty. Sabi ni Lord, foolish. Ngayong gabing ito, kukunin na kita. Saan napunta yung yung in-store up mo? Diba? Because si Lord na nagde-determine. Kaya how we live our life is very important, mga kapatid. Paano mo binibigay sa Diyos ang buhay mo dito sa lupa? It's very important. Kaya tingnan natin, sabi nga Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all its people. Ulitin natin. 1, 2, 3. The world and all its people belong to Him. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you belong to Him. Hallelujah. All. Sabi natin, all. So, ibig sabihin, walang titinitira ito, ha? Kasi minsan, ang gusto natin, hap-hap. Lord, kalahati lang sa'yo, kalahati akin. Di ba? Hating kapatid. Panginoon, hating kapatid. Pero no, everything belongs to God. And I pray that as we get to truly understand this, wala tayong pag-aari dito. Lahat ay pinagkatiwala at bigay lang ng Diyos sa atin. Ay maging malaya tayo na ibigay sa Diyos ang para sa Kanya. Amen? Amen. Alam niyo po, yung life natin is a generous life. Masaganang buhay tayo. Kasi nakakonekta tayo sa Diyos na masagana. Kaya nga, minsan, bakit ba ayaw mong magbigay? Ano ang mga dahilan kung bakit takot ka na maging generous? According sa natin ngayon, sa meaning na ngayon. Kasi ngayon ang generosity is, you give more than that is expected from you. Di ba? Yan na yan eh. Kindness. Yan na siya. So, what keeps you from being generous? What keeps you from being generous? Number 1, is fear. Yung takot. You know, wrong mindset. Na pag nagbigay ako, mawawalan ako. Kulang pa sa akin. At pag nagbigay ako, aabusuhin ako. Mga maling isipan. Diba? May takot ka na maubusan ka. Pero alam mo, sabi ng Proverbs, ang generous people, they will be refreshed. Kaya ibig sabihin, habang nagbibigay ka, hindi ka maubusan. Maling kaisipan. Fear, the fear of losing everything. Kaya ayaw ko mag-share.
kahit yung time ko. Kasi pag nagpunta ako dyan, palagi na nila akong aasahan pupunta dyan eh. Ako na lang kuutusan ng mga yan. Ayoko nga. Kasi yung generosity po, hindi lang pera. Yung buhay mo, yung time mo. You can have the act of generosity. Okay? Amen? Parang tumahimik sila. Amen. So, number 2, sabi dito, ignorance. Not knowing that all belongs to God. Ang akala natin atin, yun na nga kanina. Nakalimutan mo na yan na hindi sa'yo. Pero ayaw mo i-share. Ayaw mo ibigay. At sabi nga ng Panginoon, di ba? My people perish because they lack knowledge. Kaya sila napapahamak dahil kulang sila sa kaalaman. Yung pagiging ignorant natin, mayroong kabayaran. We fail to understand that all belongs to God. Alam mo, kahit nga sa giving, the tithes belong to God. Sa Kanya yan. Hindi yan sa'yo. You have to give that to the Lord. Amen? Pero alam niyo, as we progress, ini-encourage ko ang bawat isa, don't miss the Sundays. Kasi itong mauunawaan natin, how we can set our heart rights, lalo na sa paglilingkod at pagbibigay sa Diyos ng ating buhay. Amen? Kasi God is a God of abundance. Minsan nga yung gusto na natin magbigay ng kung ano lang ang kaya natin ibigay, ayaw natin ibigay ang buhay natin. Alam mo ba, that's ignorance. Give your life to God. Amen? And then number 3 po is unfaithful. Ito, napakasaklap. Unfaithful, unreliable. Kasi ito, unfaithfulness is a choice and decision. You can be faithful to God pero mas pinili mong hindi maging matapat sa Diyos. Ito ang nag-hold sa atin kung bakit tayo hindi nagiging generous people because we are unfaithful. Alam niyo ba yung unfaithful is actually disrespect to the Lord. You are not honoring God. Kaya napakasakit. Pag unfaithful ang isang Kristiyano, kailangan mo uli ang presensya ng Lord sa buhay mo. I don't know kung naibigay ko itong Malakay chapter 1 verse 6 to 7. Okay. Pero babasahin ko na lang. Sabi dito, the Lord of Heaven's army says to the priest, a son honors his father and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? You have shown contempt for my name. But you asked, how have we ever shown contempt for your name? You have shown contempt by offering defiled sacrifices on my altar. Then you asked, how have we defiled the sacrifices? Ang gagaling kay Lord, Sabi niya, you defiled them by saying the altar of the Lord deserves no respect. When you are unfaithful, you are disrespectful to the Lord. So that keeps us from being generous. Amen? Pakitapik yung katabi mo. Sige, baka na. Kailangan ko yung generous time nyo ngayon. So, because God is a generous God, ito dapat din ang ugali natin bilang Kristiyano. Nakikita rin dapat ang generosity how we live. Not only the way we talk, what you have, resources mo. Kailangan talaga. Alam niyo, generosity, hindi ito sa laki. Generous yan kasi malaki magbigay. No. Kahit maliit ang ibigay mo, kung yan yung kakayanan mo at ibinigay mo na lahat, you are a generous person. So kasi minsan mali yung natin, ang mindset natin, generous, malaki. Doon tayo, generous yun, doon tayo mag-caroling. Maglilista na tayo, nagkakarolingan natin, December na. Di ba? Doon tayo mag-caroling. Kasi malaki ito magbigay. Di ba? Very generous. Hindi mo alam, yung binigay sa'yo, sobra-sobra lang yun. Hindi man siya nasaktan. Alam mo ba, yung mga taong generous, nasasaktan yan pag nagbibigay. Ibig sabihin, may sacrifice.
So even our lives, sabi niya, we can serve God generously by sacrificing. Ano yung time, yung pahinga mo, sacrificing. Kasi minsan, di pa dumarating yung paycheck mo. Nakikita mo, kulang eh. Nagsasalita daw yung paycheck natin, di ba? Lord, ito lang siya, Lord. Ito yung ganito. Kulang, Panginoon. But being faithful to God, sabi nga, makes you a candidate for miracle. Ang sarap ng miracle, okay? So, because you are children of God, and your Father is a generous God, you must be generous. Amen. Ibig sabihin, mga binibigay natin, kahit nasasaktan tayo, masaya tayo. Okay? Alam mo yung marami eh. Sa church po, kasi we serve. Naglilingkod tayo dito eh. Hindi lang naman tayo nandito na uupo, tapos uuwi. Ang tunay, kung kayo po ay kapamilya, kayo po ay kabahagi sa gumagawa sa iglesia. Amen? Kasi kapamilya. Tingnan mo nga ang mga nanay, pag ang anak, pasaway, di ba? Yung uuwi lang yan. Nagugutom na ako na eh. Kakain. Pagkakain, kahit yung inugasa, ay yung kinainan, hindi hinugasan. Iwanan. Tapos lalabas na naman. Ano sa tingin mo ang gagawin ng nanay? Ha? Ilalabas na yung kinainan. Itatag. Yeah, that's true. Yung ibang mother, gano'n eh. Kasi tamad maghugas. Sa dahon ng saging ka kumain. So, plus, yeah, di ba? May reaksyon sa pamilya. The same way din po sa family ng Lord. If you are part of the family of God, expect mo sarili mo to serve. And when you serve, there is sacrifice. At sa sacrifice, hindi tayo nagbibilang. Kasi nga, you are generous people. You are generous, hindi lang sa pera. You are generous. Your life is a generous life. That you can give your time. You can share your life. You can share your finances. You are a generous person. Amen. So ano bang attitude ng generous person? Number 1, andiyan na pala siya. 1 is, withholds nothing. Wala tayong kinikip. Tingnan niyo si David sa 1 Chronicle. Basahin natin si David. Sabi niya dito sa Panginoon, let's all read this together. Nababasa ba sa likod? Okay, let's all read this together. 1, 2, 3. But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. Tapan mo natin dyan. Sabi ni David, sino ba kami, Panginoon? Para hingian mo pa. Kung anong meron kami, galing din naman sa'yo. Wala kaming pag-aari. Ang ganda ng heart niya, di ba? Sa verse 15, ito sabi niya, we are here for only a moment, visitors and strangers in the land, as our ancestors were before us. Our days on earth are like a passing shadow, gone so soon, without a trace. Ibig sabihin, wala talaga. Kahit dito sa mundong ito, Lord, dadaan din lang kami. Hindi kami pwede magstay because we don't belong here. Alam niyo ba yung buhay natin, ganun lang mga kapatid? Gone so soon, sabi niya. So whatever life we have right now, kailangan alam natin itong ibalik sa Diyos. Kaya sabi ni David, Lord, hindi mo kailangan humingi. Whatever we have is yours. Kasi kung ano man ang meron kami, binigay mo rin lang. Ano ba ang meron kayo? Alam mo, kahit ang bahay natin na pinatayo ng pagkalaki-laki, iiwanan din natin yan. Hindi, akala mo lang sa'yo. Akala mo ay akin. Hindi pa rin. Di ba? Hindi. Iiwanan mo yan. Hindi mo rin yan madadala. Naalala ko, may isa kaming kamag-anak sa probinsya. Yung lahat ng inheritance ng family, actually, kapamilya namin, lola. Okay, very traditional kasi siya.
mga Espanyol, lahat ng pera, tinatago niya. Tapos napaka-ano niya, yung kahit sa pagkain doon sa mga kasama sa bahay, tinitipid niya to. Abawa, kayo, 3 kayo, isang tuyo lang kayo, ha? Hati-hati. Ganon talaga siya. Hindi ko nga ma-imagine, paano nakatagal yung mga kasama nito sa bahay? Hanggang tumanda siya, hindi siya nagkaroon ng pamilya. Nung namatay siya, alam niyo, ang dami niyang pera, ang dami niyang property. Kasi di ba nung panahon, bili ng lupa, bili ng ano, yun ang ano nila, identity ng mayaman ka, marami kang lupa, marami kang animal na halaga, alagang sa farm, di ba? Namatay siya, dahil wala siyang asawa, wala siyang anak. Alam niyo kung sino nakinabang? Hindi niya kadugo. Ang nakinabang. At kinuha lahat ng pera, ang properties, kasi yung mga properties, that time, pwede pang i-transfer, hindi katulad yan, medyo mahigpit na, di ba? Hindi mo na basta ma-transfer. Na-transfer niya lahat sa kanya. Kaya nung pumunta yung uncle ko para i-check yung property, wala na kaming nakita. Pero anong nangyari doon sa lola kong yon? Lola ko to, no? Sa lola ko, hindi niya na-enjoy yung buhay na dapat na-enjoy niya. Naging napakadamot. Tama ba? Yeah. Ayaw niya i-share. Kaya nung tumatanda siya, wala kahit isa na maggupit man lang kuko niya. Yung kuko niya nag-curve na ng pahaba. Yung parang, totoo pala yun, no? Pag umahaba yung kuko mo, parang witch. Nag-iikot-ikot siya. So sad. Kaya nga yung life natin, how we live that here on earth, it matters. And God is teaching us how to live that life. Isa ito sa ugali na gusto ng Diyos na makita natin. We should not, sabi nga, don't withhold. Huwag kayong mag-withhold. Lalo na pag para sa Diyos, ibigay nyo yan. Minsan kasi, ayoko Lord, gusto ko talaga hindi ko talaga kayang ibigay, Panginoon, kasi mas gusto ko itong itulog. Diba? Huwag na ka na muna matulog. Pag umuwi ka sa langit, yung katawan lupa mo, magtulog na yan forever. Alam mo na, narinig ko yan eh. Sabi, huwag ka tulog ng tulog. Sabi, bakit? Namatay ka, forever kang tulog. Huwag ka matulog ngayon. Sabi ko, parang mas maaga kang matutulog yan ng forever pag hindi ka natutulog. Kasi binigay naman ng Lord yung katawan natin to rest. But be wise. Maging wise ka. So what is a generous life knows how to give. Amen? Nang hindi ka nagbibilang at hindi ka nagdadawal, you recognize kung sino yung may-ari. Lord, hindi, wala akong pag-aari dito, Panginoon. Sa'yo to eh. At pag naintindihan mo yan, hindi ka magiging madamot eh, no? Kasi hindi naman yan akin eh. Sa Panginoon yan. So number 2 is being grateful. Marunong ka magpasalamat. Diba? Pag marunong ka magpasalamat, ibibigay mo kung ano ang para dyan. Generosity is an act of gratefulness. May utang na loob ka sa tao, gagawin mo kahit ano. Ibibigay mo nung kailangan niya na kaya mong ibigay. May utang na loob ka eh. At sa Diyos, kung marunong tayong tumanaw ng utang na loob, sabi nga, when God requires you to do something, you will give. Ito Lord ito yung life ko eh. And the best that we can give to God out of gratefulness is our life. Ibig sabihin, 100% ng buhay natin hindi half-half, sabi ko nga. Buong puso. That should be the attitude. At hindi tayo dapat, alam mo, anything happens sa buhay natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Dito kay Job, kilala niyo ba si Job? Sino hindi nakakakilala kay Job? Sa Bible. Si Job. Si Job ang nakaranas ng iba't ibang pagsubok at paghihirap. Mga kapatid, nawala lahat sa kanya. At dito sa passage na to, itong ginawa ni Job, nung sinabi sa kanya na namatay lahat ang anak mo. Walang tinira. Buhay lang ni Job ang natira. Pero tingnan niyo kung ano ang attitude ni Job. Basahin natin.
1, 2, 3. Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked, and I will be naked when I leave. The Lord gave, I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Kaya pa ba natin mag-praise? Minsan nga, may sugat lang tayo sa paa. Hindi na ako punta ng church. May sugat ang paa ko. Gaano kalaki sugat ng paa mo? Ganito. Di ba? Pero si Job, lahat, naubos sa kanya. Ito yung last, yung mga anak niya, namatay lahat. Pero nang sabi niya, galing sa Diyos kung anong meron ako. Kaya may karapatan siya. He is the owner eh. He can give and He can take away. Pero ano siya? Praise the name of the Lord. Can we still praise God when you are going through some seasons of life? Diba? Kaya pa ba natin magpuri sa Diyos? Hindi pa nga health sa atin eh. Nasasaktan na tayo. Alam mo, kapitbahay mo pa lang eh. Nawawala na yung praise the name of the Lord natin. Diba? Ibig sabihin, yung ano pa lang natin, yung character pa lang natin na na-challenge. Ito buong pagkatao niya. Pero sabi niya, praise the name of the Lord. Can we still praise God? Can we still be grateful to God? Na nararamdaman mo yung sakit ng puso mo, yung kawalan, nawalan ka, lahat nawala. Can you still be grateful to God? Kaya pa rin pa natin magpasalamat sa Diyos? Kaya, si Job, kaya eh. Diba? It's the heart, sabi nga, that matters. And then number 3 is faithful. This should be an act, an attitude of a generous person. You are faithful to whatever God has given you. Kahit anong sitwasyon mo, maging matapat ka sa Diyos. Kahit ano man yan, maging matapat ka. Ang ganda nito, itong sa Macedonia, 2 Corinthians, chapter 8, verse 2 to 4. Sabi dito, they are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Sabi niya, okay, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it on their own free will. They beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Ang ganda dito sa Tagalog. Alam ko, nagpalagay ako sa Tagalog nito. Basahin natin. Napagsubok sa kanila. Ngunit sa na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon, tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Alam mo ba kung ano sila? Very poor. Ang daming problema. Pero hindi napigilan sila sa pagiging matapat nila sa Diyos. Sabi, they beg. Bayaan mo makatulong kami. Sige na, kunin mo na to. Bayaan, tulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. Pero alam mo sila mismo may pangangailangan, right? Kasi sabi nga there, matinding kahirapan, mahigpit na pagsubok, paghihikahos. Pag sinabing paghihikahos, financially, talagang naghihirap sila. But look at the heart ng church na to. In spite ng kawalan nila, they remain faithful to God. Hindi nila tinignan yung kawalan nila eh. Tinignan nila yung dapat gagawin nila bilang Kristiyano, ang tulungan ang mga kapatid na nangangailangan. Diba, no? So being generous is to have this kind of attitude. Hindi ka nakafocus sa sarili mo, kundi nakafocus ka doon sa may nangangailangan sa iyo. Because as you refresh, sabi nga ng Proverbs, as you are being generous, God will refresh you. This is the principle eh. Huwag mo tignan ang kawalan mo. Tignan mo kung ano maibibigay mo.
At ang kawalan mo, pupunuan niya ng Diyos. Because God is a generous God. And as you give out of nothing, you are a generous person. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, generous. Generous. Kasi talaga yung original word dito is person eh. Generous is a person born in nobility. Mga royal blood. Kaya pag tinawag ka generous, you belong to the royal blood. Amen? Hindi sila makapaniwala. They belong to the royal blood. Paniwalaan nyo yun. Yun ang sabi ng because we belong to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Sabi, you are generous not because you have so much extra, but because your life itself is a generously blessed. Hindi dahil marami kang pera, kundi ang buhay mo mismo ay punong-puno ng pagpapala. Amen? Sabi nga, being generous is not about the gift we give or material things. It's all about you. Hindi ito yung binibigay natin ng mga regalo, kundi ito ay patungkol sa iyo. Maliit o malaki na binibigay mo. Sabi ko, kung nasasaktan ka sa binibigay mo, you are a generous person. Kahit 100 lang yan. Teka muna, wala na akong pamasahe, 100 na lang yan to Lord. Pero kailangan niya ng 100, Lord. Sige, ibigay ko na lang. Alam mo yun, na-experience ko po yung ganun, na may nangangailangan, naglapit sa akin dito sa Star Mall, sa show. Di ba minsan ngayon, pag may lumapit sa'yo, matatakot ka. Kasi baka yung nagbubudol, naisip ko, wala naman itong mabubudol sa akin. Di ba? Sama niya ako, si Lord ang makukuha niya. Tulapit siya sa akin, sabi niya, Ma'am, kanina pa ako dito, hindi ako makauwi. Bakit? Yung pamasahe ko pa uwi, yung sinakyan ko, nasiraan. Hindi na ibinalik yung pera. Tapos sabi niya, yun na lang ang pera ko. Kumbaga, makauwi lang siya dapat. Ay, hindi sa kanya ibinalik yung pera. So sabi niya, nahihiya ako lumapit. Pero nakita niya kasi ako, patayo tayo din siguro doon. Siguro pareho ko to. Siguro pareho ko to. Sige nga. Lumapit siya sa akin. Sabi ko, magkano ba yung pamasahin kailangan mo? Sabi niya, parang kulang-kulang 100. Pero yun na rin lang ang pera ko that time. May hinihintay din ako. Pero naawa ko sa kanya kasi siya, magandang babae siya na tinignan ko siya sa ko, sige, ano ang sasakyan mo? Sabi niya, yung bus na papuntang Taguig ganyan. Okay, sabi ko, sige, tulungan kita ng magbantay ng bus. Tapos binigay ko sa kanya yung pera. Wala siya akong pera. Binigay ko na sa kanya. Sabi ko, Lord, kailangan yung hinihintay ko dumating. Kung hindi ako may stuck dito. Dalawa na nga kami. Di ba? Pero hindi po. Alam niyo ba? Tapos nung pagbukas ko ng wallet ko, basta bukas lang ako, by faith, nakita ko may 1,000 ako. Di ba? Binigay ko yung 100, may 1,000 sa wallet ko, pero yung wallet ko, binaliktad ko na yun, wala pong pera yun eh. Ano ba ito? Lord, ano ba ito? Himala. Hindi. Hindi, kasi yung 1,000, dikit na dikit. So, hindi mo makita pag binuksan mo lang siya. Kaya lang, nung inopen ko siya, may hinahanap ako resibo, doon ko siya nakita. May 1,000 pala ako sa wallet ko. Bakit? God will never fail to reward you of your generosity. Amen? Kaya nga gusto, yung kay Denzel Washington, yung interview niya, actually nilagay ko siya, sabi niya, si Denzel Washington pala is anak ng pastor, a Pentecostal pastor. So, nung in-interview siya, ito yung sinabi niya. Sabi niya, put God first in everything you do. Everything I have is by the grace of God. And I understand that I didn't always get it right with Him, but He always got it right with me. Sabi niya, ano man ang mayroon ako, bigay ng Diyos yan. Dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ako palaging tama. Alam ng Lord yun. Pero tinatama niya pa rin ang buhay ko. So, nung narinig ko to, talagang I was so blessed. Kaya nga sabi ko, pwede ko pala, i-share ko rin to. Share ko rin to sa kanila. Kasi di ba, generosity, sharing. Kaya share this. Okay. So sa Matthew, sabi nga ng ating passage, if you use well what is given to you, God will add more. Then you will have
abundance. If you use well. Sabi mo sa katabi mo, use well. Tingnan mo kung ano bang binigay ng Diyos sa'yo. Use it well, steward it well, then God will add. Kasi kung hindi tayo marunong gamitin kung ano ang binigay sa atin, hindi na idadagdagan niya ng Panginoon. Babawiin niya pa yan. Diba? To the one, sabi nga, yung isa, tinanggal niya pa, yung nag-iisa. Bakit hindi ginamit ng maayos? So our life given by the Lord, use it well. Steward it well. Ano ba ang kasama sa buhay mo na binigay ng Diyos sa'yo? Pamilya mo? Resources mo? Pagkabuhay mo? Pagkabuhay ba? Hanap buhay mo? Sorry. Pwede naman, i-edit yan. So, yung whatever na binigay ng Lord sa'yo, estudyante ka, what is being entrusted to you by the Lord? Your friends? Everything that you have belongs to the Lord. Amen? And it is given to you, you need to steward it well. Sabi, you are generous because you belong to a generous God. You are connected to the very source. Kaya use it well. Anong ibig sabihin dito? Magagamit mo to when you know the purpose. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, use it well. Anong purpose ng blessing ng binigay sa ng Lord? Para magamit mo ng maayos. Ano yung process? According to your abilities. Kaya ang Diyos, hindi ka naman nahanapan niyang hindi mo kaya eh. Kaya tinan mo yung one, isa nga lang, actually sa akin yung binigyan niya ng iisang bag of silver, binibigyan niya lang ito ng pagkakataon na magbago. Kaya isa lang, sige nga, isa lang. Hindi talaga ito pwedeng bigyan ng marami. Alam niyo, check niyo nga ang sarili niyo, ilan ba ang binigay ng Lord sa inyo? Pag-iisa lang, huwag niyong itago. Gamitin niyo na yan. Baka mabawi pa yan, okay? So, I believe God was giving this person a chance. Kaya iisa lang eh. Pero anong ginawa niya? Yung pagkakataon na binigay, itinago niya, di niya ginamit. Mga kapatid, lahat tayo may binigay ang Diyos na dapat natin gamitin. Okay? So church, this is the family of God. God has given you abilities. God has given you talent. God has given you the skill. God has blessed you. Anong ginagawa mo sa binigay ng Diyos sa iyo? Mahalaga po yun. Amen? So because, kanina sabi ko, the purpose, the process, and the produce matters. Ano yung produce ng binigay sa iyo ng Lord? You will give account before God. Amen? Kaya mga kapatid, being a generous person, hindi dahil may pera ka, kundi you have God in you. And God has given you, entrusted to you, your life, so you can steward it well. Amen?